Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, OMG, nabulabog na sa buwatan sa Senado. Yari kung Sandro Sibak sa pwesto, PBBM Romualdez namutla, BP Sara. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin. Kung gaano ba ito katotoo, nakabalitang ito, no? Dito po sa channel ni Banat Kapanig TV. And mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di rin na pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Oportunista daw po si Pangulong Duterte. Yan ang basa ko rito sa mga pinagsasabi nila, no? Okay. So pinangangatwiranan po ni Martin yung ginawa po nilang pagtatanggal pa rin, no? Very defensive po. Ito po sa tingin ko, no, nasaktan po sila sa mga sinabi po ni Pangulong Duterte, pero magtapatan na po tayo. Sino po ba talaga ang nagpasimula, no? Sino po yung nauna? Ayun po yun eh. Bakit po parang ang gusto nyong palabasin out of the blue, binanatang kayo, siniraan kayo, no? Ni Pangulong Duterte. Yun yung dating sa amin ngayon ng mga pinagsasabi nyo. Lahat kayo ay isa lang po, no? Nagsimula po sa isang congressman. Ay yung sinasabi nyo na pinagtatanggol nyo si Castro. No? Tama po yun, nakapagsalita po. Pero ang tanong ko sa inyo, lahat tayo saksi nito kung ano nangyari. Parang kayo po ang biktima, tama si Manet, no? Bakit pinalalabas po ninyo na parang kayo pa ang biktima? Di po ba? Wala po bang naganap? No? Ang una po bang, basta lang po, nag-trip lang po si Pangulong Duterte? Sinabi lang po, eto po, pakinggan po natin mas maganda po yung masunod naman ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. galit na galit, no? Ang tapang. Galit na galit po si Martin. Napakatapang po ng mga binibitawan po na pananalita ngayon ni Martin. Kasama na po si Sandro na Akala ko mga karibin natin si Soji Boying Remulla yung nagsasalita, no? Parang ganun yung dating ni Martin Romualdez mga karibin natin, pag nagsasalita siya, diba? Parang si Remulla rin mga karibin, O yan ang sinasabi natin mga karibin natin, no? Na bumabalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Sabi nga ng sabi ng isang karibin natin na yan, nagbumerang na sa kanila yung nila, yung mga binibitawan nilang mga salita, no? Paninira dito sa mga Duterte, bumabalik na po sa kanila. No? At ayaw man din nilang aminin, pero sila naman po talaga ang nagsimula, no? pinagtatanggol nila ang House of Representatives. Parang api, no? Victim, sila po yung biktima dito, sila yung kinawawa, sila yung parang pinagtutulungan. Ang dami po nyo, 300 kayo. Kakampi nyo po yung media, kakampi nyo po yung mga dilawan, kakampi nyo po yung mga kakampi nyo po yung Makabayan Black. Ang nag-iisa po talaga si Sara Duterte. Okay, i-trace lang po natin, baka nakakalimot po yung mga congressman. Kailan po sinabi yan ni Pangulong Duterte? Kailan lang yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, October yan. Pero tinitrace ko po yung balita, kailan po nagsimula. Sino po ba nagpasimula ng lahat? Si Pangulong Duterte? Hindi po. Definitely, pag timetable po ang gagawin natin, pag titignan po natin yung timeline, late na po si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya po siya nagsalita. Ano yung sabi ni Pangulong Duterte? You humiliated my daughter. Di ba?
Pinahiya ninyo, pinagmukha ninyo si Sara Duterte na magnanakaw. Kaya po nakapagsalita yan. Yan po, naunawaan namin si Pangulong Duterte. Talaga naman sinabi niya, pinakabulok. No? Ine-stress po natin, the most rotten government agency. Agency, basta ganun. No? Yan po reaction sa ginawa ninyo sa kanyang anak. Yung pangwawalang hiya ng Congress. Yung pangwawalang hiya ng House of Representatives kay Sara Duterte. Yung pinalabas ninyo na parang napakasama ng magkaroon ng pagkakaroon ng confidential fund dahil lamang sa atake ni Castro. Sino po ba? Si Castro po ba ay biktima? Si Castro po ba ay napag-initan lang ni Pangulong Duterte? Sino po ba talaga nagpasimula? Ang timetable po niyan 2 weeks ago o 3 weeks ago lang yung mga binitawan na pananalita ni Pangulong Duterte. Pero bago po yan, no? Alam na alam po natin, tinignan ko po yung mga unang balita. Ano po yung unang balita tungkol dyan? I-refresh lang po natin, ha? Ang una pong nagsabi, una pong sinabi ni Representative Castro na si Sara Duterte po ay binigyan ng illegal na pondo ng gobyerno, no? Ang dami pong pinaratangan ni Castro, pati nga po yung nagtatanggol noon. Yung first part po, yung hindi pa po kayo, yung hindi nyo pa pinagtulungan si Sara Duterte, no? Hindi pa kayo nakikisama. Si Kimbo, pinagtatanggol niya pa yung budget ni Sara Duterte. Ano ang sabi ni Castro kay Kimbo? Nagpapalaganap si Kimbo ng ano sabi niya, ng misinformation. Dahil yung budget daw ng Vice President ay illegal, sabi ni Castro. Unconstitutional. Pero, buong akala ni Inday Sara Duterte, dahil bahagi siya ng supermajority, akala niya bahagi siya ng uniteam, na kayo, dyan sa House of Representatives, no? Buong tiwala si Sara Duterte na sinabi niya. Parang painit at umiinit na DDS or Duterte, SMNI, kalaban ng Congress, laban sa Congress, ay hindi ho maganda eh. Alam nyo, ganito yan eh. Para maintindihan nyo. Ang demokrasya, Ito lang mga karbi natin, no? Pag si Sir Mike Abby po ang magsalita about sa SMNI, medyo, di ba, medyo alanganin po tayo. Diyan po siya galing, mga karbi natin, no? Kung ano natin, no? Kung mare-remember natin. Diyan po siya galing. But anyway, pakinggan pa rin po natin kung anong sasabihin ni Sir Mike. kalayaan, di ba? Demokrasya at pamamahayag, may mga limitasyon yan. Paalala lang po. Pwede tayo, under democracy, mayroon tayong malayang pamahayag, malayang pag-assembly, freedom of speech, freedom of assembly, under 1987 Constitution. Pero, pag sumobra at umabuso at lumabag sa kalayaang yan, mayroon akong accountability o pananagutan ang kahit na sino. Sa media, ganun din. Lalo na po ang media ay talagang under prangkisa yan eh. Temporary lang yan, hindi yung panghabang panahon. Ang pamamahayag ay malaya. Pero meron din pong limitasyon yan. Kaya nga meron tayong libel case, may mga libel, may batas tungkol sa libel, meron tayong batas tungkol sa cybercrime law, o cybercrime, or yung libel pa rin din po. Ganun yan eh. Kasi yung pag-broadcast, lalo na sa radyo at television, kahit pa paano maraming nanonood na kikinig yan. Kaya hindi talaga pwedeng fake news dahil makakasira yan sa reputasyon at pangalan ng isang tao. So yan mga ka-review natin, fake news daw mga ka-review. Yung pagtatanong ba? Kasi yun naman yung issue, di ba? Yung pagtatanong ni Ka Eric doon sa sinasabing 1.8 billion fund, no? Travel fund yan. Sa isang taon ni speaker, mga ka-review natin. So sinasabi ni Sir Mike na fake news daw po yun. O isang opisina o anumang organization or individual sabihin natin. Yan po yung pananagutan, accountability. Ngayon, ang issue ay fake news. Sabi nila hindi fake news yan, meron silang information. Madali yung sabihin yung information eh. Kasi ang lumalabas, ang information daw ng SMNI ay tagaloob ng Congress. Aba, ay yung Secretary General at buong Kongreso nagsasabing fake yan eh. Nagsasabing hindi totoo yan. Sino yung, baka janitor, baka driver sa Congress. Ay ano namang kapabilidad nun? Ano namang kakayanan nun magsabi na may ganun? Ay yung Secretary General
yung buong Kongreso ay nagsasabing hindi totoo kaya fake news. Sabi ni Suarez. Kasi pag nagsalita ang Secretary General, kabuuan na ng Kongreso yun. O ngayon, ang yung kinuha niyong information, Congress yun yun. Janitor, vendor, o ano naman kapabilidad nun? Ano naman ang kakayanan nun? Kasi kung congressman or opisyal ng Congress ang pinagkunan ng information, ay fake news talaga yun. Kasi yung Secretary General nagpakita ng dokumento na hindi totoo yung 1.8 billion for travel ng speaker. So yan mga karibyo natin. So hindi naman pala totoo. Yan ha. Pandigan po natin si Sir Mike. Hindi naman pala totoo yung yung 1.8 billion na travel fund mga karibyo natin. So tama lang siguro na itinanong ni di ba? Tama lang siguro na itinanong ni Ka Eric, na ba, mga karibyo natin. Ka Eric, mga karibyo natin na kung totoo ba, di ba? O mali pala si Ka Eric, mga karibyo, no? Pero hindi po siya mali sa pagtatanong niya. No, kasi nasabi nga ng iba, mga karibyo natin, lahat po tayo ay may karapatang magtanong sa gobyerno. Hindi po ba? Ngayon, hindi pala ito, opinion lang po ito natin kasi wala naman tayong alam masyado sa batas. Pero, di ba, kung karapatan ng bawat Pilipino na makapagtanong sa gobyerno, di ba, for transparency, tama po yung ginawa ni Ka Eric, mga karibyo natin. At sa palagay ko po, wala namang masama sa pagtatanong, di ba? Yun. So, alam niyo yung source ng information. Ako, 36 years na po ako sa broadcast, madali pong gawin yan. Yung nakuha ko yung information yan sa ibang tao. Madali pong sabihin yun. Ang problema, tinukoy niya sa Congress niya kinuha. Ayun ang mabigat. Alam mo, pag kumuha ka ng information, huwag mong sasabihin kung saan galing. Sabihin mo lang, may information ka. Pero yung pinagmalaki pa, na ang kanya daw information, sabi ng SMN ay, ang kanya daw information ay galing sa Congress. Congress nga yun eh. Sino namang iyong pinagkatiwalaan doon ay yung buong Kongreso nagsalita na walang ganon? Di fake news. Pero kung sinabi nyo na meron kayong information at hindi mo sinabi kung saan galing o anong opisina, safe kayo dyan. Safe kayo dyan. Kasi pag pinanindigan, sino ba si Ka Eric? Pag pinanindigan niya sa Committee on Franchise na siya merong information sa Congress, pipilitin ng Congress yan. Sino dito? Janitor? Congressman? O sino? Pag hindi mo sinabi yan, delikado, baka makontempt pa nga yan. Yan. Kasi ang pag-broadcast, hindi po yan basta-basta, paalaala lang. Ako sa tagal ko na sa broadcast, alam ko yung pinanguhugutan. Inuulit ko, kung hindi mo sinabi kung sino ang pinagkunan mo ng information, hindi maiipit yan. Pero sinabi mo ngayon, mapipilitan ka ngayon sabihin, sino yung taga-kongreso? Hindi lihiti mo yan. Na opisyal or wala yung karapatan magsabi. So yan mga karibyo natin, ano po ang inyong say? Ano po ang inyong masasabi dito sa reaction ni Sir Mike Abed dito sa congressional hearing ng SMNI, no? Especially dito kay Ka Eric, mga karibyo natin, at Dr. Lorraine Badoy, nako. Medyo patindi, no? At yun nga, gaya nga po ng inaasahan natin, mauungi rin sa contempt, diba? O yun, na-contempt na nga ni Sir Mike Abed si Ka Eric, mga karibyo natin, diba? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at respeto po natin yan, no? Mga karibyo natin, wala po tayong magagawa at mag-comment lang din po tayo. Base po sa sarili nating kaalaman, mga karibyo natin, wag po natin lalampasan doon kasi pag hindi mo na alam yung pinagsasabi mo, di ba? Hindi mo na kayang ipagtanggol ang yung sarili, no? Eto, comment lang po tayo, mga karibyo natin, pero di ba? Simpleng komento lang po ito. Wala po tayong mga terminologies na hindi pwedeng hindi maintindihan. So yan mga karibyo natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para tesa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balita ito. Subscribe na po kayo, Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.